Sinong natuwa sa sinabi ni VP Inday Sara during her interview na nasangkot nga si Liza Marcos tungkol sa nangyaring pagkamatay ng isa sa entourage niya? Sabi ng Malacanang, fake news daw yun. Paano kaya magiging fake news yun kung galing mismo sa Vice President at merong pinanghahawakan si VP Inday Sara na police report? Alam niyo naman, ang isang matalinong tao at isang abogado, hindi yan basta-basang nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi totoo. Alam niyo naman siguro kung ilang weeks yan nag-trending sa social media, sa TikTok, sa Facebook, at sa marami pang social media platforms. Tapos, lagi pa natin tinatanong kung nasan ba talaga si Liza Marcos, di po ba? So ngayon, yun lang ba ang isasagot nila, fake news lang? Paano na kung lumabas yung police report? Paano na kung ipakita ni VP Inday Sara ang pinanghahawakan niyang ebidensya? And in fact, kahit na i-search natin yan, meron nga akong video, di ba? Kapag i-search mo ang pangalan ng taong yon, ng biktimang yon, kung ano man yung totoong nangyari sa kanya, makikita mo talaga na meron talagang police report. Ano bang relevance nito para sa mga Pilipino? Ganito kasi yon, hindi magsasalita ang Vice President ng ganyan sa media kung wala siyang pinanghahawakan. So ngayon, kung walang gagawin ang mainstream media, talagang alam na ng mga Pilipino, lahat dyan sa Pilipinas, na talagang wala silang maaasahan sa mainstream media at alam na natin kung sino talaga ang fake news. At isa pa, kung hanggang dito papanig pa rin ng mainstream media sa administrasyon, halatang halata na talagang kung hindi man sila bayad, nakikinabang sila sa administrasyon ngayon. Kaya mga kababayan, ito'y isang magandang kaganapan ngayon sa Pilipinas kasi unti-unti nang lumalabas ang katotohanan tungkol sa totoong estado ng presidente ng Pilipinas. Kung totoo bang bangag siya or magnanakaw siya o corrupt siya? Actually, ang sagot dyan, all of the above.